Boom! Ngayong araw, no, ituturo ko sa inyo ang pinakamabilis na paraan para makakuha ka ng glimmering mutation. At kung iniisip nyo na parehas lang to sa ibang method, mali ka nang iniisip. Dahil itong method na to ay sobrang bilis makakuha ng glimmering mutation. At para patunayan yan, ipapakita ko sa inyo yung garden ko, okay? Ayan, ito yung garden ko. Ngayon ipakita naman natin yung garden dun sa kabila. Ayan, di ba? Nakita niyo yan? Lahat yon may glimmering. Ito, lahat dito may glimmering. Kahit maglakad ka dyan. Ayan, kahit maglakad ka rito. Lahat yan may glimmering mutation. Lahat. Maski ito. Lahat yan may glimmering mutation. Yan, yung sugar apple. Maski ang coconut may glimmering mutation yan. Pati itong apple. Sa totoo lang, itong method na to, marami kang gagawin para magawa mo yun. Dahil walang ibang mabilis na paraan. So wag na nating patagalin pa. Simulan na natin to. And let's go! So dito muna tayo sa fountain power. Ipapaliwanag ko lang sa inyo, tingin ko marami na rin nakakaalam nito. Para malinaw lang. Ito, para patunayan din na wala nang glimmering fruit na pwedeng lagyan dun sa garden ko. Makikita nyo, di ba? Hintayin lang natin. Yan There is no available plants for fairies. What the F? Ngayon punta tayo dito sa fountain power. Pakita ko sa inyo. Ito, nakasulat dito out of wishes kasi iniwan ko na to kagabi nung nalaman ko yung method na gagawin ko, no? Dito sa fountain na to, para mapuno mo itong bar na to ay may dalawang paraan. Yung unang paraan ibigay yung hinahanap ng fountain. Ang pangalawang paraan ay i-force, no? Punuin ng glimmering fruit itong fountain na to. Ngayon, ang tanong, ano ba yung pinakamabilis na paraan? Ako na ang nagsasabi, mga daga. Walang ibang paraan na pinakamabilis kundi ibigay mo ang hinahanap ng fountain na to. Tinry ko na kagabi na i-force punuin ang fountain at hindi siya ganun kadali. Dahil kung gagawin mong puwersahin na ibigay dito yung mga glimmering fruit na nasa garden mo, mauubusan ka ng glimmering fruit at mag-aantay ka lang ulit na malagyan ng glimmering yung mga prutas mo. Siyempre sasabihin ng iba, alam ko rin na alam nyo na to. Malamang kasi dapat kagabi pa ako nag-video pero wala, kailangan ko matulog, no, para medyo malinaw yung utak natin. No, alam ko baka sabihin ng iba, madali lang naman mag-craft, di ba? Kasi merong craft na mutation dito. Ito, papayita ko sa inyo. Meron dito, make fruit shine like a fairy. Diba? So dito, pwede ka mag-craft. Totoo naman, no? Madali lang. Kagabi nga, 2 minutes lang to Itong crafting ngayon, 15 minutes na. Noon, abutan ko rin to bago magbago. Pero kahit may ganito ka, matatagalan ka talaga pag inisa-isa mo pang lagyan yung garden mo ng mga mutation. Dahil wala ka na nga mutation, pag inubos mo o pinwersa mong punuin yung fountain ng glimmering fruit. Kasi para sa akin, itong mutation spray na to ay pang rescue lang, no? Kung kailangan mo lang nun, yun lang ang lalagyan mo. Kung wala ka na talagang glimmering fruit. So, mabalik tayo dito sa fountain. Yun, alam nyo na mahirap puwersahin itong fountain na to. Ano ba yung pinakamadali? Siyempre, yung pinakamadali is ibigay mo nga yung kailangan niya. Kasi ang hinahanap lang naman niya, hindi naman sobrang hirap na mga tanim. Meron lang din talaga na mahirap dito dahil yung ibang tanim na hinahanap ng fountain ay nasa loob ng seed pack. Ngayon, kayo na mismo ang dapat magdesisyon nun. Alam ko yung iba sa inyo, no, na sa unang paglaro nito o sa unang pagbukas ng wishes, pag nakita nyo yung seed pack or kaya naman yung mutation pet shard, malamang yung iba doon, sigurado ako kinukuha yung mutation pet shard. Pero kung ganun ang gagawin nyo, medyo mahihirapan kayo. Bakit? Kasi yung ibang tanim na hinahanap ng fountain na to ay nandoon sa seed pack. So kung hindi nyo kinuha yun agad-agad at hinanap yun sa inyo, mahihirapan kayo. Kaya dapat pag may nakita kayong seed pack, kunwari may pinagpipilian, seed pack, egg, at saka pet shard. Para sa akin, ang pipiliin ko doon, kung wala pa akong tanim doon sa seed pack, kukunin ko yung seed pack. Wala akong magagawa kasi kailangan kong itanim yung halaman doon sa seed pack para hindi ka mahirapan. Dahil pag hinanap sa iyo yun at wala kang tanim noon, matatagalan ka talaga. At kailangan mong puwersahin itong fountain na to. Or intayin na magpalit ng hinahanap yung fountain na yun. Ano, nagets nyo
Ngayon, puntahan naman natin tong Fairy Godmother, no? Kasi ina-upgrade din to. Silipin natin. Ayan, kung makikita nyo, konti pa lang nakalagay sa akin. Kasi nga, hindi ko pa diniretso ng diniretso kagabi. Hinanap ko pa yung tamang method para gawin ng mas mabilis. Kung makikita nyo dito, yung sa akin, nilagyan ko na yung Glimmering Multiplier. Bakit nilagyan ko yung Glimmer Multiplier? Para mas marami siyang mailagay sa garden ko. Kasi nga, kailangan ko yung Glimmering Mutation. And then kung makikita nyo, dinagdagan ko rin yung Fairy Event Duration. Bakit? Para mas matagal at mas marami pa rin malagay na Glimmering Mutation sa garden ko. Meron ding isa pa dito na napakahalaga din. Walang iba kundi itong Fairy Spawn Amount. Bakit? Ito yung mga fairy na mahahanap nyo sa tuwing fairy event na nabibigyan kayo ng points. Ito pakita ko sa inyo. Ito namang roaming fairy spawn amount, ito naman yung makikita nyo pag wala na yung fairy event. Ano bang ginagawa nun? Yun yung naglalagay ng Glimmer Mutation kahit wala na yung event. Ito, meron. Ito, nakita nyo to? Pag kinuha ko yan, pupunta yan sa garden ko, maglalagay. Ang kaso lang, wala na siyang lalagyan sa garden ko eh. Ayan o, silipin natin. You have no fruit to mutate. Nakita nyo? Ngayon, nasabi ko na sa inyo kung ano yung mga dapat nyong malaman patungkol dun sa Fairy Fountain at dun sa Fairy Godmother. Pumunta naman tayo sa method na ginawa ko para mapadali yun. Siya nga lang, hindi ko na mapapakita yung iba kasi hindi ko na record eh. Dahil sobrang focus ako nun eh. Sayang, hindi ko na record. Pero, ikukwento ko sa inyo dito, okay? Una sa lahat, kung matatandaan nyo, kung nagpunta kayo sa live ko, may makikita kayong mga tanim ko dito sa loob ng garden. Ang ginawa ko, ni-reclaim ko siya lahat, okay? Lahat ng tanim ko. Siyempre sabi ng iba, dapat nagtira ka para malagyan ng Glimmering Mutation. Oo, tama naman yun. Pero tatagal ako. Bakit? Kasi yung mga iba kong tanim doon, kung naalala nyo, nagkaroon ng event, no? Yung update. Lahat yun nalagyan na ng ibang mutation. Bakit importante yun, mouse? Dahil ang method na ginawa ko, walang iba kundi ang T-Rex method. Sa live sinabi ko na rin to. T-Rex method ang ginawa ko dito sa garden ko. Kasama yung Mimic Octopus. Sa totoo lang, sobrang natutuwa ako rito sa update na to kasi walang ibang paraan talaga kundi T-Rex. Ang sasabihin na iba, hindi, meron namang mutation pet shard na pwedeng ilagay sa pet tapos ikakalat na niya yung mutation. Nagkakamali ka, daga. Ito, papayita ko sa'yo. Sinubukan ko na yan kagabi pero wala. Meron ako ditong Glimmering Cow, no? Nilagyan ko siya ng pet shard, okay? Para lang malaman ko kung mabilis ba siya maglagay or hindi. Ngayon, ilalapag natin, papakita natin sa inyo kung ano yung ability. Nakasulat dito, all plants, syempre yung sa cow. Basahin natin yung Glimmering. Every 24 minutes, a nearby fruit is sprinkled with fairy dust with a 20.08% chance to apply the Glimmering Mutation. Ibig sabihin, daga, hindi siya guarantee. Kahit may 8 ka niyan, hindi pa rin ganon kabilis. Lalo na sa 24 minutes. Diba? Sobrang tagal talaga. Mahihirapan ka dyan. So, simulan natin sa first step na kailangan mong gawin. Tandaan nyo sinabi ko kanina, tinanggal ko lahat ng tanim ko sa garden ko para magtanim ng 2 carrot. Tataka kayo, bakit nagtanim ka ng 2 carrot, daga? Para malagyan ng mutation yung 2 carrot na yun. At saka ako nagtanim ng iba pang tanim. Okay? As in, hindi naman lahat kasi hindi ko pa natanim lahat yata. No? Wala pa yata akong corn na natatanim. Pero yun ang una kong ginawa. Pagkatapos kong lagyan ng Glimmering Mutation yung carrot, ang ginawa ko naman ay nilabas ko na itong T-Rex at ang mga Mimic Octopus. At ang pinakamabilis na paraan pa para mas magawa nyo yung ginawa ko, gawin nyo to habang nag-e-event. Yung lumalabas mismo yung fairy. Kasi mas mabilis talaga doon. Kasi yun lang yung tanim mo eh. So malalagyan siya kagad. Ngayon, bakit mas mabilis itong T-Rex kesa doon sa mutation pet shard? Pindutin natin si T-Rex. Kung makikita nyo nakasulat dito, every 17 minutes. Sa oras pa lang para sa akin, dito sa pet ko, lamang na to ng 24, diba? Kaysa dun sa 24 minutes ng Glimmering Mutation dun sa pet shard. Basahin pa natin. Divorce a random mutation from your garden, then roars. Ibig sabihin, hindi siya guarantee na makukuha niya yung Glimmering Mutation. Kaya nga, dito papasok yung tinanggal ko lahat ng tanim ko para itira yung carrot na merong Glimmering Mutation. Then roars, spreading that mutation to 5.54. Ibig sabihin, 5 na random fruits
in your garden. Guarantee yun. Walang percent doon mga daga. Guarantee na pag nakuha niya yung glimmering mutation, ibabato niya yun sa 5 fruit na nasa garden ko. Guarantee. Ngayon, alam nyo na yung kapangyarihan ng T-Rex at alam ko naman na alam nyo naman na talaga yan. No? Ang tanong naman, paano ko naman nagawa na kung ano yung hinahanap ng fountain, yun yung binibigay ko. Madali lang daga. Example, ang hinahanap niya rito is blueberry. No? So, ang ginawa ko, ang una kong tinanim is blueberry. So, nung kinuha niya yung glimmering mutation dun sa carrot, una niyang nilagyan yung blueberry. So, ibig sabihin, nakuha ko kagad yung blueberry. At nung nakita ko, no, na sumunod, yung kagabi kasi sa akin, napakadali lang eh. Na sumunod na hinanap niya is tomato, sunod ko naman tinanim yung tomato. At nilagyan din niya yung tomato. At habang tumatagal, tinatanim ko na rin yung ibang tanim. Yung mga prismatic kasi na tanim dito, matagal tumubo. Kaya kung iniisip nyo na puwersahin siya at magtanim ng mga prismatic food, matatagalan talaga kayo. Dahil pag nakuha nyo yun, aantayin nyo na namang tumubo. Kaya dapat, kailangan nyo magtanim ng 2, 4 sa bawat tanim nyo na single fruit lang. Okay, yung iba kasi dito, syempre, multiple yan. O, katulad nitong cactus, yan. Itong cactus, di ba? Maraming nilalabas na tanim yan. Pag single fruit, katulad nitong daffodil at saka nitong orange tulip, nilalagyan ko siya ng marami. Pero hindi naman siya ganun karami. Ayun, konti lang din yan. Pero ito, katulad nitong tomato, ayun, kung makita nyo, 1 piraso lang yung tomato ko, 2 lang. Yan yung patunay na nung nilagay ko tong blueberry, yan din nilagay ko. Tapos nilagay ko na tong strawberry, nilagay ko na, ito mahirap to, itong pumpkin at saka watermelon. Kaya pag may nakita kayong pumpkin at saka watermelon, kunin nyo talaga lahat. Mahirapan kayo dyan. Then itong kakao, itong mangga, nagtanim na ako niyan. Medyo matagal yan. Itong coconut, no? Medyo matagal yan. Ngayon, dahil marami ng glimmering mutation itong garden ko, kung makikita nyo, hindi na ako mahirapan na pag nagtanim ako, sigurado ako na may maukuha tong T-Rex na glimmering mutation at may ibabato dun sa panibago kong tanim. Kung makikita natin, wala pa akong corn, di ba? Kailangan ko ng corn yan, sigurado. So magtatanim ako ng corn, ilalagay ko na yan dito. Single crop lang yan, so dadamihan ko na rin kahit papano. Yan, 1 linya. O, yan. At saka ang kagandahan dito sa event na to, dito sa fountain, hindi siya naghahanap ng 2 ganito, 2 ganon. Sa mga nakita ko, isa-isa lang din naman ang hinahanap niya. So hindi talaga siya ganun kahirap pag marami ng mutation yung garden nyo. Kung makikita nyo rin, no, kung hindi pa rin kayo naniniwala, kung makikita nyo dun sa kabilang garden, ayan, makita nyo na meron din siyang isang T-Rex, tapos meron siya mga mimic octopus, yan. Di naman ganun karami yan, yung mimic octopus na nilagay niya. 3 lang yan, tapos isang T-Rex. Bali lalabas dyan 4. So habang nandyan siya, hindi na rin siya mahihirapan. Kuha na lang kami ng kuha. Puno na lang kami ng puno. Subukan natin, lalagyan ko na to kasi ito na yung time para mag-grind eh. At kagabi nakakuha na ako ng egg, no? Meron na akong 8 egg. Ayan, enchanted egg, no? Meron na akong 8 enchanted egg. Kasi pagkatapos ko na puno nito, hindi ko na siya nilagyan eh. Inayos ko na muna yung farm ko. Kasi habang tulog ka, itong fairy godmother naglalagay pa rin, no? Kahit nakapatay yung laro mo. No, kahit nakapatay siya, nalalagyan pa rin yan. So, isa pang advantage yun, no, na pagkatapos mong gawin yun at nagtanim ka na ng mga tanim, pwede mo siyang tulugan. At paggising mo, puno na rin siya ng mutation. Pero yung sa akin, hindi talaga. Hindi ko yan in-AFK, hindi ko na yan pinaabot ng gabi. Kagabi lang, puno na agad yan. Nagulat ako, ang bilis lang talaga. So, lagyan na natin to. Make a wish, show the task, ayan. Dito, pag napuno nyo na itong 5, pinagbabayad na kayo. Kaya ito, napakahalaga na itong points. Huwag nyong sayangin. No? Pinakita ko na rin dito sa video kung paano nyo makukuha yung points na yan. Gamit yung mga fairy na nakikita nyo pagka lumabas na yung event. So ito, 7,500. Meron ako 19. So bibilin natin yan. Anong hinahanap? Glimmering strawberry. Diba? Ang dali lang eh. O, pupunta ako sa garden ko. Pagpunta ako sa garden ko, hanapin ko lang itong strawberry ko. Kuha ako isa. O, diba? Isa lang kinuha ko. Ganun na, napakadali lang. Lagyan natin make a wish, offer all plants kasi wala naman akong plant na ano doon. O, ayan na. Make a wish, pang. O, ngayon pinapapili ka dito. Fairy targeter, fairy points, or enchanted crate. Ako, syempre, kailangan mo mag-isip mabuti. Hindi ka po pwedeng kumuha ng targeter o hindi ka po pwedeng basta-basta kumuha lang dyan. Para sa akin kasi, sabi ko nga, puno na yung garden ko. Hindi ko na kailangan ng targeter. Ang kailangan ko, fairy points. Para mamaya hindi ako mahirapan. So, kunin ko, fairy points. So, ayun, no, sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana naintindihan nyo. At kung gusto nyong gawin, pwede nyo namang itry para mas malaman nyo mabuti. So paano ba yan mga daga? Kita-kita tayo sa susunod na video. Ako si Mouse, and peace.